Mahal mo pa rin ba ako kahit ganito ako? I love you. And I'll always love you. Kahit ano pang mangyari. But it's so unfair. It's so unfair. Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako napili niyang parusahan ng ganito? Ano kasalanan ko sa kanya? Tina, you're not the first woman to have this kind of problem. Marami rin iba diyang hindi na pwedeng magkaanak. And for different reasons. Huwag mong isiping galit ang Diyos sa'yo kaya nangyari ito. Oo noon. Inaamin ko takot akong magkaanak. Dahil hindi ko alam kung kaya ko magpalaki ng bata. Pero ngayon, kung kailan gustong-gusto ko na, kailan sabik na ako, tsaka ako na lamang hindi pwede. Kahit kailan hindi maaari. Dahil napakasakit na biro ito. Alam ko. But if that's what God wants, sino naman tayo para sabihin siya ay mali? Malay mo may iba siyang binabalak para sa atin. Hindi lang natin masasabi ngayon. In fact, nagpapasalamat nga ako sa mga biyayang binigay niya sa akin. I've had a good life all these years. Meron akong maganda at mabait na asawa. Tama na sa akin yun. Pero hindi kita mabibigyan ng baby. I feel so useless. Hindi kita mabibigyan ng anak. Wala tayong baby, Rodel. Ikaw ang baby ko, sweetheart. I'll take care of you. I'll pamper you. I'll spoil you like a baby. Would you like that? Rodel. Shh. Pumwede tayo the last 5 years na walang anak. We will survive the next 20 na kahit tayong dalawa lang. Are you sure kaya natin to, sweetheart? For as long as we know we love each other. Kahit ano, kaya natin. Ay, naku, sino ba to? Hello? Hello, Mommy. Anak! Mabuti naman ikaw. Yeah, I'm Ninang Lelen Tunit now. Paglabas ko sa klase, naghinti na kotse niya. Ah, really? That's nice, Iha. Oh, you kiss Ninang thank you for me, ha? Eddie, ikaw na mag-thank you. Eto siya. Hello? O, kumusta ang benta? Okay naman. Thank you ulit sa pagsundo mo kay Christy, ha? Alam mo namang hindi ako magrereklamo eh. Kung gusto mo, dito na lang tong inaanak ko. Ikaw lang naman inaalala ko eh. Baka mamaya ako nang kilalanin nanay nito. Na kumare, pasensya ka na at solo kayod ang kumare mo. So, kailangan katasin ng kahuli-hulihang customer. O, wag na kayong bumili ng pagkain at wag na kayong magluto, ha? Dahil mag-uuwi ako ng Chinese food, ha? O, hihintayin ka namin. Ito na si Christy. Hello, Mommy. Yes, boss. Mommy, come home early kasi marami akong kukunto sa school namin. Yes, I love you. I love you too, Mommy. Bye. Thank you, Ninang. Lilian, iced tea ko. Ito na ho, ma'am. Thank you. Hi! O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nangihina pa ho ng konti, Mrs. Luna. Siya nga pala, bukas ay may pipirmahan ka mga papeles. Adoption papers ng anak mo. Sa susunod na linggo, kukunin na siya na mag-aampun sa kanya. Maswerte kayong mag-ina. May sinasabi sa buhay mag-aampun sa kanya. At ikaw naman, madadali sa pagbabagong buhay. O sige ha, maiwan na muna kita. Marami pa akong aasikasuhin ha.
Ayun ho. Sinasabi ko na nga ba eh, nakita mo na? Mahirap talaga kausapin ng babaeng yon. Hindi dapat pagtiwalaan. Madaling magbagong isip. Anong kala niya sa atin? Basta-bastang kausap. Mabuti pa, Mrs. Monteverde. Para walang gulo, ihahanap po na lamang kayo ng ibang inang magpapaampun ng kanyang anak. Hindi. Ayoko ng iba. Mrs. Luna, mari ko bang makausap ng ina ng bata? Tingin ko'y mahihirapan kayo. Isa pa, mahina pa si Lisa. At saka, labag sa patakaran ng magkita o magkausap ang dalawang partido. Oh, for heaven's sakes, Mrs. Luna. Bakit pa ba kami maglilihim sa'yo? Mateo, sabihin mo nga. Sabihin mo. Ang totoo, Mrs. Luna, ang ama ng bata ay ang anak namin bunso. Ganun ba? At kung may karapatan siya sa sanggol, meron din kami. At mas nakahihigit pa. Dahil sa poder namin, siguradong magiging maganda ang buhay at kinabukasan ng bata. Pero sa kanya, ano, Mrs. Luna? Ano? Hayaan nyo. Kakausapin ko si Lisa.